Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Seror na anak ni Decorat at apo naman ni Alpia. Meron siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalugog nila ang kabuluran ng Ephraim at ang lupain ng Salisa. Ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa alim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Yan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Ahira mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Tumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusa ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon ang bigay mong lakas sa hari, kapagalak ay pong lahat. Poon ang bigay mong lakas sa hari na kapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Tugon. Poon ang bigay mong lakas sa hari, kapagalak. Tinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong pinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Tugon. Poon ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mo walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Tugon. Poon ang bigay mong lakas sa hari. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sunundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, huling araw ng ating unang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong balikan ang mga paalala sa atin para sa linggong ito at nawa ay tumimo rin sa ating mga isipan kung sino nga ba si Jesus para sa atin at kung ano ang maaari niyang o maaari nating makamtan kung kikilalanin natin si Jesus. Nung Lunes, sa pagsisimula ng unang linggo ng karaniwang panahon, pinaalala sa atin yung katauhan o identity ni Jesus na hindi lang siya tao, kundi siya rin ay Diyos. Nung siya ay binyagan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, isang tinig ang nagmula sa langit na nagsabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So yung acknowledgement, no, na hindi lang siya basta
anak ni Maria, ni Jose, hindi lang basta tao, kundi siya ay anak ng Diyos. Nung Martes, kung paanong ipinagsigawan din ng mga demonyo o masamang espiritu na nakakakilala din sa kung sino si Jesus. Nang palayasin niya ang demonyo na umaanib doon sa mga tao, sumigaw sila at ang sinabi, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." So, maging ang mga masasamang espiritu ay alam, no? Alam nila kung ano ang kakayanan, alam nila kung sino si Jesus. Nung Miyerkules naman, sa pagsisimula ng kanyang gawain, yung tinatawag natin public ministry, sa dami ng kanyang mga misyon at responsibilidad, ay hindi nawawala sa kanya ang pagdarasal. Kaya sabi po doon, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Pinapaalala sa atin, kahit gaano man kadami ang ating mga gawain, sikapin natin na hindi tayo mawawalan ng oras o kaya naman hindi natin kakaligtaan maglaan kahit konting sandali para makapag-recharge sa pamamagitan ng pagdarasal. Nung Huwebes, isang ketongin ang nagpahayag din ng kanyang pananalig kay Jesus at ito'y nagsusumigaw din. Tinikap na mapalapit kay Jesus, nagmakaawa, lumuhod at sinabing, "Kung ibig mo, mapapagaling mo ako." At nahabag si Jesus at tinipo siya, sabay ang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Hindi mahirap kausap si Jesus, napakasimple lang, napakadali lang, kailangan lang natin siyang kilalanin. Nung Biyernes kahapon, ang sabi naman sa atin sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang paralitiko, sa pamamagitan ng mga kaibigan o kasamahan ng paralitiko, ay inilapit ito kay Jesus at nang makita ni Jesus, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." Unang pinagaling ni Jesus ang kanyang espiritual na mula sa pagkakasala at kasunod na niyan ay ang pisikal na kagalingan. At ngayon, sa pagtawag kay Levi mula sa kanyang gawain, ang sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin," at tumindig naman si Levi. At pinaalala niya sa mga tao kung bakit nga ba siya naparito. Malinaw po ang kanyang mga sinabi na naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Kung tutusin po, ang mga banal wala na dito sa lupa. Ang mga banal ay nasa langit na. Tayo po ay nag-i-struggle pa, no? Mayroon pa tayong kahinaan, nakikipagtunggali pa tayo, lumalaban pa tayo, nagkakasala pa tayo. At yan yung kumbaga, dahilan din bakit tayo ninanais na malapitan at patuloy na tinatawag ni Jesus. Kailangan din natin siyempre kilalanin ang ating pong kahinaan. Kailangan natin sa harap ng Panginoon, no? Sa harap ni Jesus, hindi na natin kailangan pang magtago, lalo tigit, di natin kailangan magmataas. Kundi ang kailangan lang ay i-acknowledge lang natin, no, magpakumbaba tayo na lalo tigit, araw-araw, kailangan natin si Jesus dahil araw-araw tayo po ay mayroon pa ring nagagawang kamalian
nagagawang kasalanan. Kaya nga isang dahilan no, bakit ba tayo magsisimba? Dahil tinatawag tayo ni Jesus. Dahil kailangan natin ng grasya mula kay Jesus para tayo po ay magtagumpay. Ngayon, may laban tayo. Bukas, mayroon ulit. Pero lagi pong mayroong panahon na tatayo tayo, lalaban tayo, at magpapatuloy tayo sa buhay. Dahil sa awa at grasya ng Diyos. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami itinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo. Ama, inililapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Ngayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na, patawarin ng kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo.
Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya. Gayun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at karang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa, hinihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumika, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakil. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa talubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayan natin ang lakas ng Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magdanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang. Tawa ni Kristo.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati